Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong araw, ang Bible verse na ating tatalakayin or pagtutuon ng pansin ay ang katuloy ng Bible verse na tinalakay natin kahapon. Ito yung Luke chapter 1 verse 38. So in English Standard Version, "And Mary said, Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word. And the angel departed from her." So in Tagalog translation, "At sinabi ni Maria, Narito ako na alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang ayon sa iyong salita." Pagkatapos, iniwan siya ng anghel. So itong Bible verse nga na ito is 'di ba katuloy siya nung Bible verse kahapon or nung teaching kahapon. And yung kahapon is yung pinakauna sa series na to, yung yung point of view ng sender, ng broker at ng vessel. So yung sender, 'di ba, is si God. Yung broker is si Angel Gabriel. And nandito na tayo ngayon sa pangatlo, yung vessel. Yung vessel na tinutukoy na yon is si Mary, yung mother ni Jesus Christ. So ano ba yung vessel? So kapag vessel kasi 'di ba, para siyang lalagyan, pinanggalingan kung saan siya nakalagay, container na. Si Jesus Christ, saan ba siya nagmula? Sino ba yung nagbitbit sa kanya? Sino ba yung nag-carry sa kanya? Diba? Di si Mother Mary, diba? Kaya ang sabi rito sa Bible verse, since si Mary yung mother ni Jesus Christ, is siya yung vessel ni Jesus Christ. So, medyo complicated. Pero para mas mapalawak pa natin yung totoong essence ng Bible verse na ito, or yung meaning ng Bible verse na ito, is proceed tayo sa ating teaching. Number 1, Mary sees the first Christmas as a vessel of Christ. So, yun nga. Since nasa point of view tayo ni Mary, Mary sees the first Christmas as a vessel of Christ. So, si Jesus Christ is, siya kasi ang pinaka-center ng Pasko, di ba? Nakadalawang devotion videos na tayo about this series. And ito na yung pangatlo. And ano na siya, naging naging redundant na yung pagbanggit ko na yung first Christmas is all about Jesus Christ kasi doon ipinanganak yung way natin through our salvation or redemption. So, bakit vessel of Christ yung first Christmas? Kasi si Jesus Christ is ipinanganak siya sa isang sabsaban, di ba? Kung hindi ako nagkakamali, pinanganak siya sa isang sabsaban. And ayun yung naging first Christmas. And dahil nga si Mother Mary yung mother niya, kaya naging vessel of first Christmas si Jesus Christ, or kaya naging vessel of Christ yung first Christmas. Number 2, Mary sees the first Christmas as a privilege. So, di ba, kasi nga, siya yung napili ni God na maging ina ni Jesus Christ, di ba? Isipin mo may siya nun, may iba siyang kapartner. And siya Virgin Mary nga kasi siya. So, yung Bible verse kanina, di ba, parang may inihayag sa kanya yung anghel regarding dun sa blessing na aalagaan niya sa sinapupunan niya ng 9 na buwan, na aalagaan niya, paalalakihin niya, and hindi lang kung sino yun kasi anak yun ng Diyos. So, para sa kanya, napakalaking blessing nun, di ba? Isang privilege na ikaw yung mag-alaga, kumupkop sa anak ng Diyos, di ba? Kahit siguro kung nasa dating panahon din ako, tapos alam ko imposible kasi makasalanan tayo mga tao. Pero if ever, 'di ba, na ikaw mapili ka ni God na dalhin yung anak niya, yung kaisa-isang anak niya, 'di ba? Super yun, napaka-blessed mo. Isang napakalaking privilege para sa iyo yung pangyayari na yun, yung blessing na yun. Number 3, Mary sees the first Christmas as an opportunity to serve. Diba nga, sabi dun sa Bible verse, sabi ni Mary, "Behold,
I am the servant of the Lord. So, hindi niya iniisip na parang VIP siya kaya siya binigyan ng ganong blessing, di ba? Hindi niya iniisip na special siya kaya siya binigyan ng ganong blessing. Iniisip niya na servant siya ni Lord, which is why nangyari sa kanya yan. Kailangan niyang mag-serve kay Lord. And yung binibigay sa kanyang mission ni Lord is kailangan niyang gawin as a servant. Hindi niya tinitignan yung sarili niya na someone kapantay ni God. Hindi niya tinitignan yung sarili niya na someone mas mataas kay God. Tinitignan niya yung sarili niya na servant ni Lord. Ito si Lord, servant siya. And for our application naman, number 1, be willing and available to be the vessel of the message of Christ. So, ang pagkakaintindi ko rito is maging willing tayo, maging open tayo na maging daluyan ng mga mensahe ni Kristo. Maging open tayo na maging instrumento para maihayag ang gospel ni Lord God, ni Jesus Christ, para maihayag yung mga salita at aral nila. Para maihayag yung mga revelations na nararapat lang maihayag para sa ibang tao, hindi lang sa ating mga Kristiyano. Number 2, aspire to be what God wants you to be. So, sinabi nga, di ba, kahit gaano pa kahaba yung pangarap mo, yung mission, yung gusto mo sa buhay, yung plano pa rin ni God yung masusunod sa'yo. Yung plano pa rin ni God yung mananaig sa pagkatao mo, sa buhay mo. Kung anong gusto niyang mangyari sa'yo is yun at yun ang mangyayari. Kung anong inilatag niyang plano para sa'yo is yun at yun ang mangyayari, di ba? Yung plano ni God is walang kapantay. Hindi yan mapapantayan ng mga plano mo kahit gaano pa yan kahaba. Diba? Yung plano niya kasi sa atin, for whole eternity. Yung sa'yo naman hanggang physical life mo lang yan, diba? Tsaka, yan, walang sukat yung plano ni God para sa atin. Kaya we should aspire to be what God wants us to be. Number 3, grab every opportunity to serve God. So, di ba nabanggit to sa Bible verse kanina, si Mary, si Mother Mary. Tinitingnan niya yung opportunity na yun or yung happening na yun, yung specific happening na yun as an opportunity to serve God. So, tayo naman, tayo mga tao, since we are already redeemed and we are in our process of salvation or na-salvate or na-redeem na tayo, pero hindi pa buo, diba? Kasi, syempre, kailangan din natin kumilos. Hindi lang yung, si Lord lang yung magsisave sa atin. Kailangan din natin isave yung sarili natin. So, in every day of our lives, we should grab every opportunity to serve God. Mag-worship ka, mag-devotion ka, mag-share ka ng gospel niya, mag-disciple ka. Kasi ngayon yung gusto niya, diba? Disciple all nations, diba? Kasi nga darating yung panahon na hindi na yung mga presidente yung maglilid sa buhay natin, sa mga bansa natin, sa community natin. Si Lord God na. Siya na yung magiging center of everything. Subtopic or sub-application ng number 3, connect to your loved ones. So, pinakauunahin natin sa pag-share ng knowledge natin or yung mga i-disciple natin is yung family natin, di ba? Huwag natin ipagdamot yung blessing or yung grace ni God na binigay niya sa atin, yung ability to serve the Lord. Letter B, share the reason for the season. Ano nga ba yung true essence ng first Christmas na patuloy natin isinaselebrate hanggang ngayon? So, ayun yung ngayong Christmas, ayun yung pinakaunang dapat nating i-share sa iba. Or ayun yung dapat na i-disciple natin sa iba, especially to our family, friends, di ba? Yung mga kasama natin mag-celebrate. And letter C, lead them one step closer to Jesus. So, we must take this opportunity, this Christmas season, to lead them one step closer to Jesus. Para naman, every time magse-celebrate sila ng Christmas or tayo, hindi na lang all about the gift giving, yung pamamasko. Diba, mahalaga mag-celebrate ng Christmas na alam din nila bakit ba tayo nag-celebrate ng Christmas. Mahalaga ang mag-celebrate ng Christmas na alam natin yung true essence of Christmas.